Sa araw ng kasal ng kapatid na babae ng asawa ko, hinila ako ng biyenan ko papasok sa isang maliit na silid sa likod ng simbahan sa Quezon City at mariing isinara ang pinto. Maya, ngayon ang kasal ng kapatid ng asawa mo. Hindi pwedeng mapahiya ang pamilya natin sa panig ng lalaki. Tumango ako, pilit kinakalma ang sarili. Ma, alam ko. Nakahanda na po ang regalo ko di. 300,000 pesos. Biglang natigil ang kamay ko sa ere. Umiti ang biyenan ko, parang simpleng pinag-uusapan lang ang hapunan. Ang pamilya ng lalaki taga Makati. Regaluhan nila ng Toyota Fortuner ang anak nila at sila pa ang nagbayad ng down payment ng kondo sa Bonifacio Global City. Hindi pwedeng magpahuli ang pamilya natin. Hindi po maliit na halaga ang 300,000. Biglang tumigas ang mukha niya. Nagtatrabaho ka sa marketing, higit 80,000 ang sweldo mo kada buwan. 3 taon ka nang nakatira sa bahay na to, ni kaunting tulong hindi mo maibigay. 3 taon. Sa loob ng 3 taon, bawat hingi niya ng pera ay may iisang dahilan. Babayaran ka namin. Pero ni isang sentimo walang naibalik. Alam ko iyon. Pero kinuha ko pa rin ang phone ko. Biglang nag-vibrate. Mensaheng galing kay Marco, ang asawa ko. Narinig ko na tumawag si Mama. Gusto niyang magbigay ka ng 300,000. Sumunod agad ang isa pang mensahe. Mag-transfer ka lang ng 3,000. Ako na ang bahala sa iba. Tinitigan ko ang screen. 3 segundo. Pagkatapos, pinatay ko. Sumilip ang biyenan ko sa phone ko. I-transfer mo sa account ko. Alam mo na ang password, di ba? Binuksan ko ang banking API. Nag-type, 3,000 pesos. Tapos na po, Mati. Yumuko siya para tingnan. Biglang nag-iba ang mukha niya. 3,000. Maya, nagbibiro ka ba? Mahinahon kong sinabi. Ma, medyo gipit po ngayon sa kumpanya. Malaki ang project na pinapasok namin. Gipit. Naka-Honda Civic ka, nakatira ka sa bahay ng anak ko, tapos sasabihin mong gipit ka. Biglang bumukas ang pinto. Nakatayo si Marco, may hawak na tasa ng kape. Ma, totoo ang sinasabi ni Maya. Ako ang nagsabi na 3,000 lang ang i-transfer niya. Napalingon ang biyenan ko. Ikaw ang nagsabi. Kasal ng kapatid mo tapos ganyan lang. Nagbigay na ako ng 100,000. Biglang natahimik ang buong silid. Lumapit si Marco, malamig ang boses. Ako ang nagbayad ng down payment ng kondo niya. Ako rin ang gumastos sa renovation. Pati kalahati ng kasal, ako ang naglabas. Nakalimutan niyo na ba? Napatigil ang biyenan ko. Wala siyang masabi. Hinawakan ni Marco ang kamay ko. Tara na. Late na. Lumabas kami ng silid. Narinig ko ang sigaw ng biyenan ko. Marco! Bumalik ka rito. Hindi siya lumingon. Ginaganap ang reception sa isang mamahaling hotel sa Pasay. Ang bride na si Angela, kumikinang sa kanyang damit pangkasal, parang perpekto sa lahat ng anggulo. Pagpasok namin, agad kaming sinalubong ng nanay niya, si Doña Rosario. Ay, dumating na ang ate ng groom. Sinipat niya ako mula ulo hanggang paa. Bakit ang simple ng suot mo? Kasal ito, dapat mas bongga. Lumapit si Angela, umiti ng bahagya. Ma, iba-iba ang style ng tao. Pero tumigil ang tingin niya sa lig ko. Walang kwintas. Walang alahas. Mas lalo siyang umiti. Narinig ko may sariling company ka? Kumusta naman ang negosyo? Okay naman. Buti naman. Kapamilya na tayo ngayon, kung kailangan mo ng clients, sabihin mo lang. Maraming koneksyon ang asawa ko. Mahina ang boses, pero ramdam ang pagmamataas. Mahigpit na hinawakan ni Marco ang kamay ko. Huwag pansinin. Dumating ang oras ng pagbibigay ng regalo. Nakaupo ang biyenan ko sa mesa, tinitingnan bawat sobre. Naglapag si Marco. 100,000. May bulungan sa paligid. Tumingin ang biyenan ko sa akin. Ikaw? Na-transfer ko na po ang 3,000 sa account nyo. Tumahimik ang lahat. May isang tiyahin na natawa. 3,000 lang.
May negosyo pa yan ha? Sumagot si Marco, matalim ang boses. Magkakaiba ang sitwasyon ng bawat pamilya. Anong sitwasyon? Isang beses lang ikasal ang kapatid mo. Tita. Isang salita lang. Tahimik ang lahat. Pagkatapos ng reception, pinauwi kami sa bahay sa Caloocan. May pag-uusapan tayo. Pun ang sala. Nasa gitna ang biyenan ko, parang hukom. Naubos na ang pera sa kasal. Pero gusto ng bagong kasal mag-honeymoon sa Boracay. Kumunot ang dibdib ko. Mga 60,000 pesos ang gastos. Napag-usapan na namin si Maya ang magbabayad. Hindi pa ako nakakasagot. Mahinang nagsalita si Angela. Ate, kung nahihirapan ka, okay lang hindi na kami pupunta. Mahinahon ang boses. Pero ang tingin matalim. Pinipilit akong magsabi. Ako na ang bahala. Tumingin ako diretso sa kanya. Kung ganun, wag na kayong pumunta. Natahimik ang buong sala. Nanigas si Angela. Biglang nagalit ang biyenan ko. Maya. Ikaw. Tumayo si Marco at hinila ako. Uuwi na kami. Halos kinalagkad niya ako palabas. Sa loob ng kotse. Tumingin ako sa kanya. Hindi tayo titigilan ng nanay mo. Alam ko. Pero ginawa mo pa rin? Tumahimik siya sandali. Pagkatapos sinabi. Dahil handa na ang lahat. Napalingon ako. Ano ang handa na? Huminto ang sasakyan sa kondo namin sa Kiss. Pinatay niya ang makina. Tumingin siya sa akin. Malamig ang mga mata niya. Desidido. Bukas malalaman mo kung bakit hinayaan kong umabot dito ang lahat. Binuksan niya ang pinto. At kung bakit simula bukas hindi na sila muling manghihingi ng pera sa'yo. Bumaba ako ng kotse. Mabilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung ano ang plano niya. Pero ramdam ko. Magbabago ang lahat. At baka. Wala nang balikan. Ting-tik-tik ng orasan sa sala ang unang narinig ko kinabukasan. Maaga pa. Pero gising na ako. Hindi ako halos nakatulog. Nakaupo ako sa sofa, hawak ang tasa ng kape na matagal nang malamig, habang nakatitig sa bintana ng kondo namin sa Gis. Tahimik ang buong unit. Hanggang sa bumukas ang pinto ng kwarto. Lumabas si Marco, naka-long sleeves na puti, maayos ang buhok, parang papasok sa isang mahalagang meeting. Pero iba ang aura niya. Hindi lang siya kalmado. Kontrolado. Gising ka na pala. Tumango ako. Hindi ako makatulog. Lumapit siya, umupo sa harap ko. Sandali siyang tumingin sa akin. Parang sinusukat kung handa na ba akong malaman ang lahat. Maya may sasabihin ako sa'yo. Humigpit ang hawak ko sa tasa. Ano iyon? Hindi siya agad sumagot. Kinuha niya ang laptop sa mesa, binuksan, at itinulak papunta sa akin. Buksan mo yan. Tiningnan ko siya. Ano to? Buksan mo muna. Kinabahan ako. Pero ginawa ko. Nag-login ang screen. At doon. Nandoon ang isang folder. Family Account Records D. Naramdaman kong biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Marco, ano to? Mahina siyang huminga. 3 taon na, maya hindi lang ikaw ang pinapaikot nila. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa ulo ko. Dahan-dahan kong binuksan ang folder. Isa-isa. Lumabas ang mga file. Mga screenshot ng bank transfers. Mga resibo. Mga chat logs. Mga voice recordings. At sa bawat file na binubuksan ko, mas lumilinaw ang isang bagay. Hindi lang ako ang ginamit. Si Marco din. Ito ang dahilan kung bakit hindi ako pumayag kahapon. Tahimik ang boses niya. Alam kong hindi na ito simpleng hingi ng tulong. Ginawa na nila itong sistema. Napatingin ako sa kanya. Sistema? Tumango siya. Tuwing may malaking gasto sa pamilya, lagi kang target. Dahil iniisip nila na hindi ka magsasalita. Napatigil ako. Dahil tama siya. Hindi ako nagsasalita. Hindi ako lumalaban. Hanggang kahapon. Pero bakit ngayon mo lang sinabi sa akin?
Mahina akong nagsalita. Dahil ngayon lang ako sigurado. Sigurado saan? Tumingin siya diretso sa akin. Na hindi ko na sila kailangang protektahan. Tumahimik ako. Parang may biglang nabasag sa loob ko. Ano ang gagawin natin? Sandali siyang ngumiti. Pero hindi iyon simpleng ngiti. Ngiti iyon ng isang taong alam na ang susunod na mangyayari. Maghintay ka lang. Eksaktong 10:00 ng umaga. Tumunog ang phone ko. Caller V, mama ni Marco. Tumingin ako kay Marco. Tumango siya. Sagutin mo. Huminga ako ng malalim. Sinagot ko. Hello, ma. Hindi na niya pinatagal. Maya, pumunta ka dito ngayon. May pag-uusapan tayo. Matigas ang boses niya. Tungkol saan po? Tungkol sa kahihiyan na ginawa mo kahapon. Napapikit ako sandali. Sige po. Pupunta kami. Pagkababa ko ng tawag, tumingin ako kay Marco. Handa ka na ba? Ngumiti siya ng bahagya. Matagal na. Pagdating namin sa bahay sa Caloocan. Parang eksena sa korte. Nandoon ang lahat. Biyenan ko. Si Angela. Ang asawa niya. Mga kamag-anak. At kahit yung tiyahin na mahilig mag-comment. Lahat nakatingin sa akin. Pagpasok pa lang namin, sumigaw na ang biyenan ko. Maya, may lakas ka pa talagang magpakita. Hindi ako nagsalita. Hindi ako sumagot. Tumabi ako kay Marco. Tahimik. Kalma. Alam mo ba kung gaano mo kami pinahiya kahapon? Miney. Si Marco ang nagsalita. Hindi siya ang may kasalanan. Tumawa ang tiyahin. Aba, ipinagtatanggol pa talaga. Biglang tumayo si Angela. Kuya, ate, hindi naman namin hinihingi ang sobra. Kaunting tulong lang. Kaunti. Mahinahon ang boses ni Marco. Pero tumigil ang lahat. Tawag mo sa 300,000 kaunti. Natigilan si Angela. At ngayon, 60,000 para sa honeymoon. Lumapit si Marco sa gitna ng sala. Dahan-dahan. Kontrolado. Kung tulong ang usapan, bakit parang utang na hindi na kailangang bayaran? Biglang tumahimik ang buong kwarto. Napatingin ang biyenan ko. Huminga si Marco. At doon, inilabas niya ang tablet. Kung gusto niya ng paliwanag ito. Pinindot niya ang screen. At sa gihi sa sala. Lumabas ang unang video. Voice recording. Boses ng biyenan ko. Hayaan mo na, si Maya ang pagbabayarin. Hindi yan tatanggi. Nanghina ang tuhod ko. Pero hindi ako bumigay. Sumunod na file. Chat logs. Sabihin mo lang na babayaran natin siya. Hindi naman niya hihingin. Napatingin ang lahat sa biyenan ko. Nagbago ang mukha niya. Marco. Ano yan? Hindi pa tapos. Isa pang video. Si Angela. Kachat ang kaibigan. Kung makukuha natin sa kanila ang pera, mas mabilis kaming makakaangat. Biglang nanlamig ang buong kwarto. Si Angela na paatras. Hindi totoo yan. May oras at date ang file. Malamig ang boses ni Marco. At may backup pa ako. Hindi na nakapagsalita ang lahat. Isa-isa silang natahimik. Walang makatingin sa akin. Sa unang pagkakataon, ako ang hindi nahihiya. Sila. 3 taon. Mahina pero malinaw ang boses ni Marco. 3 taon yung ginamit ang asawa ko. Napatingin ako sa kanya. Hindi ko napigilan. Tumulo ang luha ko. At mula ngayon, tumigil siya. Tumingin sa bawat isa. Wala nang mangyayari na ganyan. Tahimik. Walang gumalaw. Walang nagsalita. Hanggang sa biglang lumuhod ang biyenan ko. Marco, anak, nagkamali ako. Napatigil ako. Hindi ko inaasahan. Maya, patawarin mo ako. Napatingin siya sa akin. Pero hindi na ako yung dating Maya. Lumapit ako. Tumigil sa harap niya. At mahina kong sinabi.
Pinatawad ko na kayo matagal na. Tumahimik ang lahat. Pero hindi ibig sabihin nun papayag pa akong maulit. Dahan-dahan akong tumayo. Hinawakan ang kamay ni Marco. Tara na. Hindi na kami lumingon. Sa loob ng kotse. Tahimik. Pero hindi mabigat. Iba na. Mas magaan. Mas malinaw. Okay ka lang? Mahinang tanong ni Marco. Ngumiti ako. Sa wakas. Tutu. Tumingin ako sa kanya. Salamat. Hindi siya sumagot agad. Pero hinawakan niya ang kamay ko. Mahigpit. Sigurado. Simula ngayon Mahina niyang sinabi. Wala nang gagamit sa'yo. Napatingin ako sa bintana. Sa skyline ng Bihise. Sa bagong umaga. Sa bagong simula. At sa unang pagkakataon. Hindi na ako natatakot. Kasi alam ko. Hindi na ako nag-iisa. At kahit anong mangyari. May taong pipiliin ako. Hindi dahil kailangan. Kundi dahil gusto niya. At doon ko napagtanto. Ang tunay na laban ko. Hindi laban sa pamilya nila. Kundi laban sa sarili kong katahimikan. At ngayon. Natapos na iyon. At nagsimula na ang bagong buhay ko. Kasama siya. Kasama ang taong unang beses kong naramdaman. Na ako naman ang pinili.